Gumawa kami ng water garden dito sa probinsya. Sa video na ito ay tuturo ko kung paano namin ito ginawa. Guys, gagawa kami din ng water garden. Ito'y kalamansi, may mga tinik, kaya tinatanggalan muna ni Dave Buwan pag nasabit ko yan. Isang iniisip ko lang, itong mga ugat-ugat. So, ang una natin gagawin ay gagawa tayo dito ng pinaka-storage ng tubig para yung lalabas ng mga tubig dun sa falls. Gagawa ko ng mini falls sa water garden. Yung lalabas dito, meron siyang storage para babalik doon, ipapump at babalik. Okay, so tingnan niyo yung project na ito. Ito siya dati ha, wala pa eh. Ito naman, lalagyan ko lang ng pinaka-primer. Tapos lalagyan namin yung aking white wallpaper na design outdoor para mag-match dito sa water garden ito. Samahan niyo kami sa aming project. And tinatanggal niyo muna yung mga tinik-tinik na pwedeng tumama sa ulo. Tamaan na nga po. Sinimulan na nga tanggalin ni Dave ang mga tinik at hindi siya nakontento hanggat hindi ito nauubos. By the way, si Dave ay aming apo sa pamangkin. Ito yung laki nung storage ng tubig. So susuka tayo dito. Siyang pagiging baka ng gagamit ako ng ng spray para palatandaan. Hindi na maglalagay ng nylon. At ito na nga, sinimulan nating lagyan ng markings. So, ito yung laki. Ang ginawa natin ay mas malaki kasi pag semento natin yung gilid ay hindi siya sisikip pag nilagyan natin. So, mas malaki yan. So, gagamit kami ng asarol, asada, tsaka pala. Sama ko si Dave. Tayo, Dave. Tinatago yun, negosyo dito sa bayan, araw-araw na Mission rider, motovlog, tara na tuklasin ang mundo, dito ka matuklasan ng kalikasan sa Batangas. Ito yung ating storage ng tubig natin ito. Masipag din si Dave, hindi nga lang sanay magbungkal ng lupa. Project. Ito yung lalim ng storage. Ito naman ay hindi talaga baong-baong sa lupa dahil pagpapantay din pag nag-ulan, pupunta lang doon ng tubig. Kaya medyo angat-angat din. Palitan kami ni Dave sa paghukay dahil nakakapagod din nga naman pala ang ganitong uri ng trabaho. Hindi ako sanay maghukay, kaya bukod sa pagod, sumakit ang aking likod. Medyo malalim na rin ang aming nahukay. Pwede nang ibaon itong aming storage. Ito ay hindi dapat patay sa lupa. Dapat ito ay medyo angat para pag umulan ay hindi papasok rito ang tubig. Lalampas lang dahil angat sa lupa. Pagkatapos nito ay atin namang siniksik at pinantay ang ilalim ng lupa. At upang hindi mahulog ang lupa o landslide kumbaga kapag umulan ng malakas ay ating lagyan ng semento ang pinaka-walling nito sa ilalim. Ngayon naman halo kami ng semento. Nalagay doon sa gilid saka slab. Ang nakikita nyong yan ay semento sa gilid ng storage box. Yan ang pinaka-walling para pag umulan ay hindi sisiksik ang lupa sa gilid ng storage box. Kumbaga safe pa rin at hindi mababasag ang ating storage. Pagkatapos nito ay hindi muna namin ginalaw hanggang kinabukasan para tumigas talaga ang semento. Itong nakikita nyo mga kahoy na ito ay hulmahan ng semento. Lalagyan natin ng semento sa lugar na ito na lampas doon sa storage upang kung sakaling maapakan sa gilid ng mga bata ay hindi mababasag ang ating storage box. Sa Batangas, ang daming makikita mula sa itong aking anak. Hindi ko alam kung ito ay tumutulong o naglalaro lamang. Ito nga ang aking asawa at ang inay Delia hindi na rin nakatiis. Gusto na rin akong tulungan sa aking ginagawa. Hindi pa rin lubos maisip ng aking asawa ang konsepto ng proyekto na ito. Pero alam niya maganda ang kahinatnan nito dahil ito ay water garden. Kaya siya ay tumulong na rin. Nakakatuwa, pati ang inay ay tumulong na rin.
tuklasin ang mundo. Dito ka. Humihingi ako ng paumanhin dahil ang susunod na bahagi ay hindi namin ipakita dahil akala namin ay naka-on ang kamera, yun pala ay hindi, kaya hindi namin na-record. Pero ito na ang resulta niyan. Isko ang mundo, kalikasan. Isko ang Batangas, kami ng Kaya mula sa lupa na nakatibangwang na walang laman ay nabigyan natin ng magandang kulay sa magitan ng water garden. Maraming salamat sa inyong panonood. Susunod ay ipapakita ko sa inyo ang update na ginawa namin dito. Batangas, Batangas.